gobyerno, pero magnanakaw pa rin naman kayo. At least ito, biro lang. At least ito, biro lang. Putangin na kayo nga mga kawatan eh. Mga magnanakaw kayo eh. Yung iba nga dyan, hinihingi na natin yung audit nila eh. Yung COA audit nila. Hinihingi natin, wala. Pucha, at least ito, nagjo-joke. Kesa naman yung pinangakuan kayo ng 20 pesos na kilo ng bigas. Tapos putangin na, hindi na nga joke. Hindi pa tinupad. Diba? Oh, meron din dyan eh, nangako ng 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi joke yun ha. Pero natupad ba? Hindi. Putang ina nyo, di kayo nagagalit. Tapos meron pa dyan, nangako itutuloy lahat ng mga nasimulan ni Duterte. Ano nangyari? Tinuloy ba? Hindi din joke yun ha. Walang hiya naman talaga oh. Ang laki ng issue sa inyo na nagbiro si Inday Sara. Puta ina, yung presidente natin at yung DILG secretary, 2 tonelada daw yung drugs na nahuli diyan sa Alitagtag, naging 1.2. Hindi joke yun ha, pero puta fake news. Pero okay lang sa inyo. Si Inday Sara, designated survivor, tain-tai kayo. Unang-una sa lahat, wala namang ganyan. Wala namang, there's no fucking such thing as designated survivor dito sa ating konstitusyon. Tapos ang laking issue sa inyo. Pero hindi issue sa inyo yung mga kabalbalan ngayon. Hindi issue sa inyo na hanggang ngayon wala pa yung 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi issue sa inyo na nung last year nangako sila na yung mga hinayupak na mga smuggler, iaano daw nila. Yung mga smuggler, bilang na daw ang mga araw. Hanggang ngayon, wala pang smuggler na nakukulong. Ang laking issue sa inyo ng designated survivor. Samantalang yung Maisog Rally, harang kayo ng harang. Yung pulis, nung kahapon, putay na, nahuli na nila yung co-accused ni Pastor Apollo Kibuloy. Nahuli na nila yung co-accused. Idininay pa nila. Nung nakita nila na may video, bigla nilang binawi. Tapos sabi nila nakulong dito, pinuntahan doon. Hindi naman nakulong doon. Nandun na pala sa krami. Putang ina, yun ang mga katarantaduhan sa Pilipinas na dapat concern kayong mga mambabatas. Hindi yung putang ina ka, simple-simpleng biro ni Inday Sara dahil mga nana kayo, takot na takot kayo. Walang hiya kayo talaga oh. Sige, pasok. Posible raw na mauwi yan sa investigasyon. Nasa frontline ng Di-imbestigahan nyo. Putang ina nyo. Di-imbestigahan nyo na imbestigahan nyo. Inday Sara, ano yung sinabi mo designated survivor? Sasabihin ni Inday, joke. Ba't ka nagjo-joke? Gusto ko mag-joke eh. Tangina nyo, mga diktador ba kayo? Pati pag-joke ko, bawal? Tanga eh, di ba? Sobrang tanga. Mantakin mo, sige. Imbestigahan natin. Okay. Nagpapatawag kami na investigasyon. Pinapatawag namin si VP. Sige, attend ako. Anong tanong? Kasi VP, may sinabi kang designated survivor. Ano ibig mo sabihin doon? Tangina nyo, meron ba tayong designated survivor? Wala. Wala naman pala eh. Anong hearing ang gusto nyong mangyari? Tanga. Gago din, no? Posibleng magkaroon ng hearing. Tungkol saan? Tungkol sa statement? Ano yung in aid of legislation? Sabi ni Andre Nino, magbabawal na mag-joke? Bawal na mag-joke, lalo na kung sa live TV. Bawal na. Diyos mio. Ay, Samendang, maraming salamat sa iyo, Samendang, ha? Ikaw ay the best.
Thank you very much sa Mindang sa iyong malupet, humahagupit na pakulay. Di ba? Sobra naman to. Magkakaroon ng hearing in aid of legislation. Ang magagawa nilang resolusyon, bawal na mag-joke sa live TV. Putangin ng Pilipinas to. Ako nga natatawa na M3 Mel Guerrero Di ba nakakatawa na po siya magko-conduct daw sila ng inquiry tungkol dito. Mga tanga. Ang daming problema ng Pilipinas. Yun ang solusyonan nyo. Hindi itong statement ni Inday. Pero Inday, ang ganda, di ba? Kaya dalas-dalasan mo, Inday, magpa-interview. At saka dalas-dalasan mong mang-urat ng mga bobo sa gobyerno, mga sipsip. Balitang yan, si May Andos Baños. Kung hindi biro, baka raw banta ang makahulugang pahayag na ito kahapon ni Vice President Sara Duterte. I am appointing myself as the designated survivor. Bahagi yan ang kanyang pahayag nang sabihing hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Kapag kasi sinabing designated survivor, ibig sabihin, ikaw ang papalit sakaling may masamang mangyari sa Pangulo. Ayon kay Senior Deputy... Tangin na, kaya naman pala Ito naman pala alam mo, sir, ito sir, huwag ka magagalit kasi alam ko naman, puros kayo demanda Tangan ang hilig-hilig nyo tumakbo sa posisyon. Pag sinisita kayo, magdidemanda kayo. Puros na lang kayo demanda. Ang ina nyo, kaya yabang nyo dyan, puro kayo demanda. Alam mo, sir, meron kang kaso sa ombudsman. Ang kaso mo sa ombudsman, utangin na, yung meron kayong construction firm, yung pamilya nyo may construction firm. Ina-award ng DPWH yung mga projects sa construction firm ng pamilya nyo. Yun yung nakalagay dun sa yun yung naging kaso nyo sa ombudsman Oo. So ngayon, yun ang problema natin. Yun ang asikasuhin ninyo, sir, kasi doon may corruption doon. Di umano. Di umano, ha? Meron di umanong corruption doon. Or posibleng magkaroon ng corruption doon. Yun ang asikasuhin natin. Putay na, sinasayang mo yung brain cells mo dyan sa sinabi ni Inday Sara na designated survivor. Hindi niya nakasalanan kung wala kayong mga sense of humor. Sir, sa totoo lang sabi nga nila, if hindi mo na-get yung joke, ikaw, you become the joke. Gets nyo ba yun, sir? If you did not get the joke, you become the joke. Ibig sabihin, putang ina, it was just a joke, sineryoso mo, then the joke is on you. Ang lalabo nyo. Sir, nasan na po yung yung hinihingi ng taong bayan na na audit ninyo? Yung audit na merong talagang itemized na kung saan nyo dinala yung mga pera ng opisina ninyo. Ang tagal-tagal na nun, Ang tagal-tagal na nun, Sir Congressman Gonzales, Napakatagal na po hiningi ni PRRD yun. Hanggang ngayon, wala pa kayong nilalabas. Tapos, gusto nyo mag-inarte dito sa sinabi ni sinabi ni Inday Sara, bay sobrang sip-sip naman yata niyan. Sige, pasok. Speaker Aurelio Gonzales, hindi magandang biro yan. Pwede raw siyang paimbestigahan. Paimbestigahan mo na lang. Putang ina, tinatakot mo pa Paimbestigahan mo. Tapos, gusto ko, si Inday Sara kagad. Tsaka kailangan, imbitado lahat. Pati international media para magkaalaman. Implying that something will happen to the president. Tangina. Did Inday Sara, did she implied na may mangyayari kay Bongbong? Ang sinabi lang niya, I'm assigning myself as a designated survivor. Alam mo ba, Representative Aurelio Gonzales, everyday ng buhay natin, hindi natin alam kung pag natulog tayo, magigising pa tayo.
Ikaw nga, pag natulog ka ngayon, hindi mo alam kung magigising ka pa. Wala tayong kasiguraduhan sa buhay. Besides, even if Inday Sara hindi magsalita ng designated survivor, she is next in line. If the president dies tomorrow, she will become the president. That's according to the law. So anong iniiyak mo? Let's say for example, sinabi ni Inday Sara ron, ano yung sinasabi? Nasaan yung threat doon? Sinabi na ba na I am designating myself or I am appointing myself as the designated survivor? Because we don't know if tomorrow all of them will die. Wala namang ganun. Wala namang ganun, di ba, sir? Wala naman siya sinabing ganun eh. Actually, pa-tweetams pa nga niya nung sinasabi niya yun eh. Ang ibig lang sabihin ni Inday Sara dito, maganda yung series sa Netflix nung Designated Survivor. Panoorin mo kasi. Abogado ka ba? Abogado ka ba, sir? Kasi as far as I know, si Inday Sara, abogado. She will not perjure herself. I am sure na pag nagbitaw ng salita yan, hindi nyo pwedeng balu-baloktutin yan. Because yung sinabi niya is as clear as day. Ibig sabihin, mas maliwanag pa sa sikat ng araw na yung sinabi niya na yun ay joke. Bakit? Kasi nga wala tayong ganung batas. Wala tayong ganyan sa Pilipinas. Pinapakita nyo lang. Alam mo, sabi ni Ping Lacson, it was just a joke. It was just a joke, sabi ni Ping Lacson. Sabi din ng ibang mga in-interview, it definitely is just a joke. Alam nyo naman yung mga Duterte na yan, witty ang mga yan. Pag in-interview mo yan, lagi yan merong kakaibang mga sinasagot after nung totoo nilang sagot. Tapos kayo, mga gullible, paiimbestigahan. July 22 is a very serious matter that warrants an investigation. Go ahead, sir. Go ahead. Make our day. Conduct an investigation. Call the VP, the Vice President sa Congress and ask her. Ask her, what do you mean by that? Ako na sasagot, it was just a joke. Mali po yun. Hindi po dapat mag-joke. Ganun ba? Edi sorry. Tapos, ano nang mangyayari? Mai-impeach na si Inday Sara? Samindang! Maraming salamat sa Samindang, ha? Salamat, ha, Samindang. Anong bolang? Diba? This is, to me, this is plain stupid. Na you are willing to go out of your way para makapagpaepal lang at makasipsip sa mga amo ninyo para lang masabi na, tumira ako ha. Nag-attempt ako ha. Ayan na. Sige, diretso. Lalo't ang dating ng sinabi niya ay may mangyayari talagang masama sa presidente sa... Asan dun? Ang dating nung sinabi niya may mangyayaring masama. Pwedeng ang dating nung sinabi niya baka may mangyaring masama. Baka may mangyaring masama. But pag nag-appoint ka ng designated survivor, let's say for example, meron tayo dito. I appoint you as a designated survivor. So that's it mean automatic may mangyayari sa presidente? Wala. Pwedeng may mangyari any time of the day, pwedeng may mangyari sa presidente. Of all I know, masobrahan sa kakasinghot yan eh. Ng sariwang hangin, atakihin yan. Di patay yan. Ibig sabihin, lahat tayo, araw-araw na ginawa ng Diyos, pwede tayong mamatay. Pwede tayong mamatay every day. Lahat yan, kada atching natin, yung puso natin umihinto ng split seconds. Kaya nga, pagka umatching tayo, sinasabi nila, God bless you. Kasi nga, at least yung hinto ng puso mo, tumibok pa siya ulit. Sona. Napakasobra raw ba sa pag-Netflix ang bise? Sana... let's say for example, nasosobran siya sa pag-Netflix, anong paki mo? Anong paki mo, Gonzales, kung nasosobran siya sa Netflix? Bakit? Ikaw ba nagbabayad nung Netflix niya?
Di ba? Si Bongbong Marcos nanonood din ng Netflix, kaya nga siya tumakbo ng presidente. Napanood niya yung Ant-Man sa Netflix, di ba? So anong problema sa Netflix? Kung ayaw mo sa Netflix, iban mo Netflix sa Pilipinas. Iban mo Netflix sa Pilipinas para walang mag-Netflix. Puta, sobra naman diktador nyo. Pati ba naman Netflix bawal? She should be more circumspect and responsible in her utterances. Paki mo, tatay ka ba niya? O di ipa-impeach mo owing to her title and the high office that she represents. Wala kang pake. Hindi ikaw ang bumoto kay Inday. Kami ang bumoto kay Inday, kaya wala kang pakialam kung anong gawin ni Inday. Basta masaya kami sa sinasabi niya, wala kang pake. Pakialam mo sa trabaho niya. Pakialaman mo yung trabaho mo. Yung kayong mga taga-Congress, dapat hindi kayo magnanakaw. Doon kayo mag-focus. Hindi ko sinabi magnanakaw kayo, ha? Hindi ko sinabi magnanakaw kayo. Ang sinasabi ko sa Congress, dapat walang magnanakaw. Unahin nyong ayusin yung Congress bago nyo isipin yung mga trabaho at mga sinasabi ni Inday Sara. Hindi ka naman apektado, Gonzales. Presidente ka ba? Masyado kang epal. Si BBM nga walang comment. Si BBM nga walang statement. Presidente ka? Apektado ka? Ikaw ba papalitan ni Inday Sara pagka nadedo ka? Masyado naman kayong maaarte. Itigil-tigil nyo nga yung kartihan nyo. Lahat ng mga congressman noong araw hindi ganyan. Ang dami-dami problema ng Pilipinas, pati yung sinasabi ng Vice President, inaano nyo. Ginagawan nyo ng issue. Noong hindi nagko-comment si Inday, galit na galit kayo. Sabi nyo si Inday, laging no comment. Si Inday, laging no comment. Tangina, pag nagko-comment na si Inday, nagagalit naman kayo. Maintindihan sa inyo. Ano ba talaga? Araw, maghinay-hinay at mas maging responsable ito sa mga sinasabi niya. Sinigundahan din si Gonzales. Puta, lagdapitan yung mga anay ng lipunan, no? Lumabas na naman yung mga galibol, no? Lumabas na naman. Sampahan nyo ng demanda. I-demanda nyo si Inday, i-impeach nyo dahil dun sa statement niya. Bilis, putang ina, be our guest. Oy, Franz Castro, puta, last mo na to. Tandaan mo, last mo na to. Wala ka na sa power sa 2025. Tangina, tatakbo ka ng senador. Maniwala ka. Maniwala ka, baka mas may bumoto pa kay Rastaman. O si Rastaman ang tatakbo ng senador. Good luck sa'yo. Ng Makabayan Block sa Kamara. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mukhang gustong maging presidente ni VP Sara sa pamamagitan ng pagligpit kay PBBM. Tanga talaga. Bakit niya ililigpit si PBBM? Kalat ba si PBBM? Ha? Bakit niya ililigpit? Pakalat-kalat ba? Sabihan nyo kasi wag pakalat-kalat para hindi mailigpit. Ganyan din nanay ko eh. Sabi ng nanay ko, manasan yung ko, niligpit ko, pakalat-kalat eh. Nilagay ko dun. Kung importante pala yan, dapat hindi yan pakalat-kalat. Paano mo ililigpit, Franz Castro? Ano yan, basura? Mas masakit pa nga yung sinasabi nyo kay Inday Sara eh. Mantakin mo, sinabi lang ni Inday Sara, designated survivor. Mantakin mo, ang sinasabi mo, ililigpit siya. Bakit siya ililigpit? Di naman siya basura. Hindi naman siya walang kwenta. Ang mga nililigpit lang, yung mga walang kwenta. Oo, kayo talaga.
At sa ibang opisyal, wala pang bagong pahayag ang Office of the Vice President at maging ang palasyo. Ayun no, tinan mo, walang pahayag ang palasyo. Si BBM hindi apektado. Hindi apektado si BBM tapos kayo gigil na gigil. Walang iyang buhay ito. Anak ng tinapay naman talaga kayo. Nauuna pa kayong umaray. Ang ina, ganyan kayo ka-obsessed kay Inday Sara at ganyan kayo katakot sa posisyon nyo ngayon. Kasi pag namatay si Bongbong, putang ina, patay lahat ng mga kahayupan nyo. Lahat ng ginagawa nyong kabulastugan, putang ina, mawawala lahat yan pag nawala si Bongbong sa pwesto. Kaya takot na takot kayo. Walang Diyo. Diba? Wala kang comment si Bongbong, kayo galit na galit. Ina nyo, antayin nyo talaga ang mga Duterte. Antayin nyo, Castro, ang pagbabalik ng mga Duterte. Putang ina. Baste, Pulong, Inday, lahat ng Duterte, antayin ninyo. Pag nasa pwesto ng mga yan, tangina, humanda kayo pare-pareho. Pero si Senate President Jesus Codero ayaw na raw patulan ang sinabi ni VP Sara tungkol sa pagiging Exactly. Putang ina, ako papatulan ko ba yan? Alam mo, nakita mo kung sino yung mga pumapatol? Mga epal. Si Speaker Romualdez pumatol ba dyan? Hindi naman. Ito, si Chis Escudero pumatol? Hindi naman. Si PBBM pumatol? Hindi naman. Yung mga chief of staff niya, yung DOJ, si DILG secretary pumatol? Hindi naman. Puta, ang pumapatol yung mga congressman na may mga kaso. Ito si Franz Castro, may kaso ng kidnapping. Ito si Dong, meron daw kaso di umano sa ombudsman ng corruption. Putang ina, yung mga hindi marilinis, yung mga madudumi, sila yung pumipiyok. Survivor, tingin niya malinaw na ayaw lang pumunta ng Vice Presidente sa SONA. Malamang gumawa lang daw ito ng mas magaan na excuse. Kaya kung siya ang tatanungin, Katulad ng sinasabi nito, tinanong siya, atin po ba kayo? Hindi. Why? No, because I am appointing myself as the designated survivor. Nag-ano lang siya. Nag-joke lang siya. I guess she was simply making light of her excuse by quoting a Netflix series. Personally, I won't give any special or deeper meaning to it. Because that is plain and simple. Only stupid people, yung mga bobo ang hindi makakaintindi that this is just a pun. Oo, there's a pun intended doon sa sinabi niya na yun. That these congressmen are making a big fuzz out of it para lang maging relevant sila kasi hindi na sila napapansin. Kabado na sila. Malapit ng pagtatapos. So yung mga abogado na mga matatalino, ano ang sinasabi? Wala yun, joke lang yun. Pinalalaki yung issue. Daming problema ng bayan. Dami natin pinoproblema, uunahin natin yan. Dahil, ito pang medyang mga tanga rin. Hindi nyo pa naman lubayan yan. Wala na bang ibang balita sa Pilipinas kundi yan na lang? So sorry but totoo naman to. Oo. May hina talaga ang radar. May hina talaga ang utak nitong mga kalaban ng mga Duterte. Plain and simple. mainam na wag na lang bigyan ng mali siya. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, bagamat walang batas sa pagiging designated survivor sa Pilipinas, totoo naman na ganito talaga ang papel ni VP Sara. Exactly. Kailangan ko pa bang i-reiterate that I am next in line? If I am not attending SONA and all of them die,
Am I not the next in line? I am the next in line. Ang mahirap nun, if I am designating myself as if I'm appointing myself as the designated survivor, tapos, konsehal ako ng Timbuktu. Ayun, medyo delikado yun. Ito, Vice President to eh. So, it's just okay to say, every day, mandato niya nga yun eh. Pag namatay ang presidente, siya magiging presidente. That is even part of her mandate. Kaya putangin na nyo, bakit nyo gustong i-reject yung thought that the president can die anytime? All of us, even the most healthiest, even the most healthy person can die tomorrow. Kobe Bryant is probably the most healthy person, sumakay na ng helicopter, nalaglag yung helicopter, namatay. Hindi natin alam kung gigising pa tayo bukas. And that is part of VP Sara's mandate. Na if the president hindi magising bukas, she will be president. Plain and simple.